Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na nilagang baka na ang gagamitin natin ay batok at saka nikap. Doon pa lang sa dalawang parte na yung mga kuys, sobrang solid na ng sabaw natin. Sisimulan natin sa paghihiwa ng batok ng baka. Ito yung piyesa na nabili natin, nakita nyo naman no. Ang ganda mga kuys, may taba na, may litid na, at saka yung laman niya quality talagang akala mo siya kung titignan mo yung pinakalaman ng baka, tingnan nyo mga kuys. So, akala mo siya may pagka wagyu style eh. Pero ito, native to, matigas to. Bagay yung mga ganitong parte talaga ng batok mga kuys, ginagamit talaga to sa tapa. Ang sarap nito sa tapa mga kuys kasi nandun talaga yung pinakalagkit niya. At saka yung, ito rin makakatulong kung yung gagawin mong tapa, yung medyo may sauce. Ang sarap nito mga kuys. Tingnan nyo naman yung tsura mga kuys. So, talagang layer ng layer talaga mga kuys, yung mga pinakataba niya talaga. Ayun, nakita nyo. Ang ginawa ko dito, medyo late na talaga. Hiniwa ko siya ng maninipis at maliliit lang mga kuys yung ating nilaga kasi gusto ko maluto talaga siya ng mas mabilis. Kasi pag mas maliit yung pagkakaiwa mo, maluluto natin ng mas mabilis yan. Nagsimula tayo sa pagpapakulo. Nilagay agad natin nikap yan mga kuys. So, frozen yan. Nilagay na natin agad yung mga kuys. Ang nikap na yan mga kuys, wala talaga siyang bone marrow mga kuys. Ang nandyan talaga, puro cartilage o tinatawag na cartilage. O basta litid mga kuys, nandyan talaga yan. Tapos ito, pinakulo natin sa labas kasi mga tikto mga kuys, matagal-tagal na pakuluan to. Dito na natin palalambutin sa labas kasi medyo matagal talaga to. Naglagay tayo sibuyas, bawang at organic na beef cubes. Naglagay rin tayo ng konting pampalasa dyan. Makakatulong yan sa pagpapasarap ng ating nilagang baka ngayon mga kuys. After mga 3 to 4 hours mga kuys, maniwala kayo. Ito na siya, yung itsura niya mga kuys, medyo lumambot na. Nakita niyo mga kuys yung pinakasabaw niya. Oh. Ang ganda ng kulay mga kuys. So yung pinakadilaw, yun yung pinaka-hinahanap natin sa nilaga natin mga kuys. Kasi yan talaga yung magpapakita at magpapasarap dun sa ating sabaw mga kuys. Nakita mo yun, no? Dilaw na dilaw. Ang sarap niyan mga kuys. Tapos nung medyo lumambot na, ilagay na natin yung patatas dyan. Sasaktuhan luto lang natin yung mga kuys kasi ang gusto natin dyan sa ating nilaga, malambot. Tapos syempre yung patatas. Huwag na may sobrang lambot kasi mahahalos sabaw yan. Naglagay tayo ng patis dyan, pampalasa, halo lang tayo dyan mga kuys. Basta mga kuys, sa pagluluto ng ganitong nilaga, wala naman ditong preference. Nasa inyo pa rin naman kung anong gusto nyong kalabasan nito. Gusto ko sana kayo na maglagay ng luya, goods din naman yun mga kuys. Ang sa akin lang talaga mga kuys, walang kwenta ang pagkain pag walang kwento. Yun lang yung mga kuys. Pag walang kwento ang pagkain, walang kwenta. Mga kuys, ano lumambot na yung patatas, ilagay na natin repolyo ng mabilisan dyan. Tapos after nyan, ilagay natin yung isang patatas na nakakalimutan natin. Bahala na kung sino makakuha nyan. Medyo matigas talaga yan. Jackpot na lang mga kuys. Tapos ito, nilagay natin sa pinakaibabaw yung pechay. Punong-puno talaga siya mga kuys. Ang gagawin natin dyan, tatakpan natin yan para mag-moist or mag-steam yan mamaya mga kuys. So bababa rin yung mga gulay na yan mamaya. Ayan, nakita nyo mga kuys. So, after 3 to 5 minutes yan, ibaba na natin yan mga kuys. Sobrang basic lang ito. Nakita nyo yung mga taba ng batok mga kuys. Ang sarap nun. Grabe. Salo lang tayo dyan. Tapos yung mga kuys, bagay na bagay sa panahon ngayon, sobrang lamig. Nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na nilagang baka ng batok at merong nikap. Tara mga kuys, salamat. Higop tayo sabaw.